Isa, dalawa. Dalawang barko ng China ang lumayag ngayong linggo papunta sa iisang lugar, ang West Philippine Sea. Ang una, ang Type 076, ang pinakabagong drone carrier sa buong mundo. Lumabas sa Shanghai. Papunta rito. Ang pangalawa, ang Liaoning, ang unang aircraft carrier ng China, dumaan sa Taiwan Strait. Pareho ang destinasyon. At nasaan tayo? Doon din. Ngayon, maraming nagsasabi, tapos na tayo, overwhelmed, outgunned, walang laban ng Pilipinas. Mali sila. Dahil kung iniisip nyo na ang bilang ng barko ang nagtatakda kung sino ang mananalo, hindi nyo pa naiintindihan ang tunay na laban. Narito ang buong kwento na hindi nyo maririnig sa ibang channel. Sa susunod na ilang minuto, alamin natin kung bakit ang Type 076 ay hindi lang isang barko. Ito ay isang signal. Aalamin din natin kung bakit pinili ng Japan ang isang very specific na araw para ma-provoke ang China. At kung bakit ito ay brilliant na strategy. At sa dulo, isang konsepto na halos hindi nababanggit ng kahit sinong Filipino commentator, ang tunay na dahilan kung bakit hindi tayo basta-basta matatalo. Huwag kayong aalis. Una, pag-usapan natin ang bilang ng barko, dahil ito ang pinaka-common na mali ng mga tao pagdating sa geopolitics. China has more ships. Totoo. China has bigger ships. Totoo rin. Therefore, China will win. Wrong. Bakit? Dahil hindi yung barko ang nagtatakda ng labanan. Ang nagtatakda ay kung ano ang magagawa ng barko. At dito pumapasok ang Type 076. Ito ang unang amphibious assault ship ng China na may kakayahang mag-launch ng drone swarms. Hindi lang isa o dalawang drone, daan-daan, sabay-sabay, autonomously. Ganyan ang Type 076. At narito ang parte na dapat tayong maalarma. Ang Type 076 ay hindi dinisenyo para sa sea battle lang. Ito ay dinisenyo para sa beach landing. Landing craft, armored vehicles, troops, drones, lahat nasa iisang barko na kayang mag-deploy ng buong invasion force sa isang coastline. Anong coastline? Kahit anong coastline. Kasama na ang atin. Pero narito ang bagay na hindi ninyo inaasahan. May isang bansang nagpadala ng sarili niyang mensahe sa China ngayong linggo. At ang mensahe, mas matapang kaysa sa inaasahan ng lahat. Balikatan, 19,000 troops. US, Philippines, Japan, Australia, France, Canada, New Zealand. Ang pinakamalaking joint military exercise sa kasaysayan ng Pilipinas. Pero hindi ito ang pinakaimportanteng balita. Ang pinakaimportanteng balita ay ito. Ang Japan ay nandito. At hindi lang observer ang Japan ngayong taon. Sila ang ikatlong pinakamalaking contributor ng troops sa buong exercise. Type 88 anti-ship missiles, multiple warships, 1,400 personnel. Para sa mga hindi pamilyar, ang Type 88 ay isang carrier killer missile. Espesyal na dinesenyo para magpalubog ng malalaking barko. Barko tulad ng Type 076. Barko tulad ng Liaoning. Coincidence? Hindi. Pero narito ang twist na walang nag-report ng maayos. Ang Japanese destroyer na JS Ikazuchi habang papunta sa Balikatan, dumaan sa Taiwan Strait. 14 na oras sa loob ng isa sa pinakasensitibong tubig sa buong mundo. Sumigaw ang China. Deliberate provocation. Pero, at narito ang part na genius, pinili ng Japan ang isang very specific na petsa para sa transit na iyon. Ang petsang iyon ay ang anibersaryo ng Treaty of Shimonoseki.
Ang kasunduang pinilit ng Japan sa China noong 1895 na nag-obliga sa China na isuko ang Taiwan sa Japanese colonial rule. Aksidente ba ang timing? Hindi. Ito ay isang mensahe. Malinaw, deliberate, at puno ng kasaysayan. Tandaan mo kung sino kami. At tandaan mo kung ano ang kaya naming gawin. Yan ang mensahe na sumampal sa mukha ng China. At ang AFP? Habang nangyayari ang lahat ng ito, may sarili silang laro. At ang laro nila ay mas matalino kaysa sa iniisip ng karamihan. Nagsalita ang AFP nitong nakaraang araw. Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, AFP spokesperson para sa West Philippine Sea. Sinabi niya, handa kami sa anumang escalation, sa anumang eventuality. Maraming nakarinig nyon at nag-isip, baka basta-basta lang nasalita iyon. Pero hindi, dahil ang AFP ay may contingency plans at hindi mga plano para sa kung sakali. Mga plano para sa kailan. At narito ang bagay na hindi binabasa ng karamihan. Sinabi ni Trinidad, we have seen in the past that your AFP has been able to stand up to any challenge posed to us by the adversary in the maritime domain. I-translate natin iyan sa Tagalog. Nasubok na natin ito at nanindigan tayo. Hindi ito pagyayabang. Ito ay historical na katotohanan. Type sa comment, Laban Pinas, kung naniniwala kayo sa ating AFP. Sa bawat harassment ng China sa ating mga barko sa West Philippine Sea, sa bawat water cannon, sa bawat aggressive maneuver, hindi tayo tumalikod. Nagpadala tayo ng supply missions, nagpanatili tayo ng presensya, nag-document tayo ng bawat insidente. At ngayon, may 19,000 allied troops sa tabi natin. Lumalaki ang confidence ng AFP. Pero hindi lang sa troops ang lakas nila. Ang tunay na lakas ng AFP at ng buong alliance ay nasa isang konsepto na halos hindi nababanggit sa Philippine media. At ito ang sagot sa tanong na tinanong natin sa simula. Kung hindi bilang ng barko, ano? Kaya balik tayo sa simula. Sinabi ng China na ang lahat ng ito ay routine. Type 076 deployment, routine training. Liaoning papunta South China Sea. No specific target. PLA, warships skimming past Japan's Yokohama Channel. Not directed at any country. Lahat routine. Pero kapag tiningnan nyo ang timing ng lahat ng ito, Type 076 at Liaoning, lumayag eksaktong habang nagsisimula ang balikatan. PLA Eastern Theater nagpadala ng warship sa Japan's strategic waters eksaktong pagkatapos ng JS Ikazuchi Taiwan Strait Transit. Ito ay hindi routine, ito ay isang counter message. Para sa bawat hakbang ninyo, mayroon kaming sagot. At narito ang twist na magbabago ng lahat ng inyong perspective. Ang China ay tama. Mayroon silang sagot sa bawat hakbang. Pero iyon ang punto ko. Dahil para mag-react ang China sa bawat hakbang ng alliance, kailangan nilang gumastos. Gumastos ng barko, gumastos ng fuel, gumastos ng troops, gumastos ng diplomatic capital. At sa bawat gastos, lumalaki ang presyo ng susunod nilang aksyon. At narito ang konsepto na kailangan ninyong malaman. Ito ay tinatawag na escalation dominance. Simple lang ang kahulugan. Kung sino ang nakakontrol kung gaano kalaki ang eksena, siya ang may kalamangan. At ang meta ng Indo-Pacific ngayon ay ito. Ang China ay nagtatayo ng kakayahan na mag-escalate ng mas mabilis kaysa sa kahit sino. Ang Type 076 ay hindi lang barko. Ito ay isang escalation tool.
Ang Liaoning ay hindi patunay ng lakas. Ito ay pressure. Ang lahat ng routine na galaw, psychological ops. Pero, ang balikatan ay nagsasabi ng kabaligtaran. Ang presensya ng Japan, ng US, ng Australia, ng France, lahat ng ito ay isang mensahe. Kung mag-escalate ka, hindi ka mag-escalate laban sa amin ng mag-isa. At narito ang tunay na dahilan kung bakit hindi basta-basta kumilos ang China. Dahil sa bawat hakbang na gagawin nila, mas malaki ang magiging presyo. At sa ngayon, ang presyo ay masyadong mahal at hindi worth it. Iyan ang nagtatakda ng digmaan, hindi ang bilang ng barko. Pero huwag kayong mag-relax. Ang balikatan ay magtatapos sa Mayo 8. Pagkatapos noon, uuwi ang mga tropang Amerikano, uuwi ang Japan, uuwi ang Australia, at mananatili ang Type 076, mananatili ang Liaoning, mananatili ang China, at mananatili rin tayo doon sa West Philippine Sea na kailangang pangalagaan ng mag-isa. Kaya ang tunay na tanong ay hindi, sino ang mananalo sa balikatan? Ang tunay na tanong ay anong mangyayari sa araw na matapos ang lahat ng ito? Iyan ang susunod na laban at pag-uusapan natin iyan sa susunod na video.